Sa palibot ng iglesia, kadadaos lang natin ang gawaing paglilibing kaninang hapon. Meron na naman pong isa sa umaga, kaya ang sabi ko, magpunta muna tayo sa simbahan at kung maaari dalian natin para di tayo makaliban ng isa sa mga gawain na ito. At di ko po alam na sasabihin pala ni kapatid na Neville, halika rito sa entablado at mangusap ng kaunti. Pero ako po'y tunay na nagagalak para sa pagkakataon na makaparito, na makumusta uli kayo sa pangalan ng Panginoong Yesus dahil sa kanyang pag-ibig, kabutihan at awa para sa ating lahat at sa ating kapatid dito na pastor. Alam nyo, si kapatid na Neville ay medyo iba sa marami sa mga ministro. Sila ngay, kapag ang isang ministro, kapag ipauubayan niya sa iba ang kanyang pulpito, parang malaking bagay na yun sa kanya. Di nyo lang yun napapansin na ganun yun. Pero si kapatid na Neville ay sadyang ang maibigin at mapagbigay sa tuwina na lagi niyang ipinauubaya ang kanyang pulpito sa tuwing paririto po ako. At nagsasabi, kapatid na Bill, at di ka lang tatanungin kung gusto mo. Ihikayatin ka pa talaga mismo na pumarito, alam nyo. At mararamdaman mo talaga na doble-doble ang pagtanggap sa iyo. At ako nga'y nagagalak para yan. Kita nyo? Di nyo nga kayang tanggihan ang kahit sino kung ganoon. Sila po'y napakabuti at kalugod-lugod sa bagay na ganoon. Nabalitaan ko na sinabi niya na yung munting niyang anak ay nagsusuka raw at may sakit. At ako, kapatid na Junior, sa palagay ko'y ang anak niyang sanggol ang narinig kong paubo-ubo dyan sa may likod kani-kanina lang. Ang anak mo bang sanggol yon, Junior? Yung umuubo? At alamak po talagang sipon at iba't iba pang bagay. Mananalangin po tayo para sa mga may sakit maya-maya. Ngayon, magsisimula po ako rito sa kung saan ako huminto kaninang umaga, dito sa ika-4 na kabanata ng mga gawa. At heto, at magsimula tayo sa palagay ko, sa banda rito sa ika-10 talata ng ika-4 na kabanata ng mga gawa ng mga alagad, o mga gawa ng Espiritu Santo sa mga alagad. Kita nyo, tayo ngayon nakagawian nating isipin na tawagin itong mga gawa ng mga alagad. Pero di po ito mga gawa ng mga alagad. Ito po'y ang Espiritu Santo na nasa mga alagad na gumagawa. Kita nyo? Ito pong mga kalalakihan na ito sa sarili nila, sila'y pawang mga tao lamang at wala silang kakayahang gumawa. At bago ako tumugaygay pa, nakaupo po ako sa likuran kasama si kapatid na Wood, mga kani-kanina lang. At may isa pong munting kapatiran na matagal-tagal na rin dumadalo rito sa iglesia. May pagnanais siya na alamin ang kanyang posisyon. Sa palagay ko'y pwede ko nga sa kanyang sabihin, kung gagawin niya lamang po, pag-awit po, kapatid na Temple, ikaw nga may kakayahan na gawin ang ilang bagay at kung ano pa, pero isa ka ngang mainam na mga awit, kaya ako ngayon nalulugod yan. At kung maluwag mo lamang na itatagubili ng sarili mo sa pag-awit, kaya't magagamit ka mismo ng Diyos. Pero ikaw ngay, hinahanap mo ang posisyon mo sa lahat na ng iba pang mga bagay maliban sa naangkop talagang bagay. Pumuesto ka sa pag-awit, diyan ang talento mo. Kailangan mong gamitin yan. Kalugod-lugod nga. Gustong-gusto ko ang makalumang mga awitin. Di po ba't kayo rin? Siya nga po. Yung marinig yan, sa paraan na yan, gaya nung dati, gustong-gusto ko nga yan, kapatid na Neville. Gustong-gusto ko mismo. Isang tuwang-tuwa nga ako sa pangangaral at lahat na ni kapatid na Neville. At heto rin tuwang-tuwa ako sa maiinam na mga makalumang pag-aawitan na yan na ginagawa niya at ng mga kapatid na babae rin sa programa sa radyo. Kung hindi pa niyo naririnig yun, marahil sa inyo, hayat kayo po'y tumutok kada Sabado ng umaga at pakinggan niyo sila at tiyak na mapagpapala kayo. Ayan nga't, ang may bahay ko at maging ang maliliit kong mga anak at lahat, inaantabayanan talaga nila yung programa na yon, na para bang bibisita ako mismo roon at bumisita na po ako roon noon na isa sa mga mahal sa buhay sa pamilya. Inaantabayanan namin ang pulpito na yon o ang programa na yon tuwing Sabado ng umaga at nagagalak kami roon. Alam nyo, nitong umaga, may kung anong bagay nga na nangyari rito na di pa rin mawala sa aking pag-iisip. Ito ngang tungkol sa sanggol na yon. Nakaramdam ako ng talagang halos kakatuwang pakiramdam sa bagay na yon. At ako nga'y napaisip, nung bumangon ako kaninang umaga, ako nga'y tumingin sa may bahay ko at ang sabi ko, Honey, ako nga'y nagkaroon ng isang panaginip o isang pangitain at di ko masabi kung pangitain ba yun o dahil baka tulog ako noon. Pero sabi ko, para bang totoong totoo at nakaupo ako sa may silid nung matapos yun. Sabi ko, di ko lang maalala. Siya nga, kung ako ba'y bumangon muna nung ang pangitain na yun ay dumating sa akin. Pero nung nagpunta nga ako rito, ito'y hayat nakita ko ang lahat ng mga bagay na yun na kumikilos sa kung paano ba yun doon. At tinawagan ko noon si kapatid na babaeng Cox at natanong ko siya, mga ilang araw na rin ang nakararaan, tungkol sa isang sanggol na ganoon ang itsura at parang yun yung sanggol. At yung munting sanggol po, yung mata niya'y kinain na mismo ng kanser. Yung munting mata rito, talagang kinain na mismo. At parang peklat na lang na nakaumbok doon. Kumalat na yun sa kabilang mata. At yung sanggol nga'y nakaratay doon na parang wala ng buhay. At may kilalang nag-oopera sa Louisville.
sinabi sa nanay na dalhin ang sanggol dito sa akin para may panalangin. Kaya mangyaring at lahat ng ako nga'y naniniwala na Diyos ang may dulot nun, na ako'y magkaroon ng pangitain para sa sanggol na yon. At kung gaano po akong katiyak na nakatayo ako sa entabladong ito ngayong gabi, ang sanggol pong ito ay magaling na. Siya nga po. Ako po'y sadyang napakadalang ko po, kapatid na Cox, na ako'y ditiyak sa mga bagay na ganito. Ngayon, mayroong isang pagkakataon, di ko makuha ng malinaw yung tungkol dito kay kapatid na George Wright nung ako'y tinawagan ako ni kapatid na McDowell para mapunta sana sa pinapasukan niya o dun sa nanay po ni Charlie. At ang nanay niya ay nakaratay roon na parang wala ng buhay sa ospital halos at gusto ni kapatid na Mac na magpunta ako. Kaya ako'y nagpunta para makita yung sanggol. At kagagaling ko lang noon kay kapatid na George 4 na araw na ang nakararaan. At mahal ko siya. Pero sa kaibuturan ng puso ko, ay naniniwala po akong yayaon na siya. Ganun nga, naniniwala ako na mamamatay na siya at yung mga doktor, wala na siya pag-asa. May pamumuo na raw ng dugo sa kanyang puso, kaya wala nang anumang magagawa. Si Ginang Wright, nakaupo rito. Ang kapatid nating babae, tinanong kung anong palagay ko roon. Matapos ang 4 na araw ng pananalangin sa kanya, sabi ko, sa palagay ko'y wala na siya. At si Munting Edith, tinanong niya ako tungkol doon. Di ko yun masabi sa kanya. Sabi ko, pero siya'y nananalig pa rin. Nananalig siya. Kumakapit pa rin siya. At ako, nakaupo riyan sa likod si kapatid na Shelby. Kaya't siya'y parang kapatid ko nasa dugo. Kinatagpo niya ako riyan. Sabi niya, anong palagay mo sa kalagayan ni tatay? Sabi ko, Shelby, naniniwala talaga ako na yayaon na siya. Sabi ko, naniniwala ako na siya'y yayaon na sa atin. Sabi ko, bueno, siya'y 73 taong gulang na at dumating na siya sa katapusan ng kanyang buhay at 20 at 10 lang ang ipinangako sa kanya ng Diyos. Sabi ko, sa tingin ko yayaon na siya. At nung gabi na yon, nung nakauwi na ako sa bahay mula doon, si kapatid na Macnay, may kasigasigan na ako raw ay magpunta doon. At ipinagmaneho ako ni Charlie sa dako roon. Nagpunta siya roon at di siya bumalik hanggang sa lumalim na yung gabi o mag-uumaga na noon. At ako'y nagpunta at nanalangin ako para doon sa babae at yun lang ang tanging magagawa ko. At nung makauwi na ako, pumasok na sa silid at nagubad ng kamiseta at naghanda ng matulog. At nung ginagawa ko na yon, may naulinigan ako na nag-uusap. Tumingin ako at ayun na isang babae na inuuban na ang buhok. At nakatayo siya sa isang kusina. May kausap siya sa telepono. At mangyaring ang nanay pala yun nung bata. Siya nga. At ako, tapos nakita ko yung matandang puno ng willow na naroon sa mismong tabi ng bahay nila, kapatid na George. At may nakita akong mga tingkal ng lupa na nauhulog na para itong putik o lupa na parang luwad ang itsura. At lupa po at putik. At sinabi niya na ito'y libingan. May sinabi tungkol sa libingan. At marami sa kanila na nalilibak sa kanya ang unang mapapasalibingan bago siya o parang ganon. At di ko ngayon maunawaan ng saktong-sakto. Kaya dali-dali po, tinawagan ko si kapatid na babaeng Wright at tinawagan siya at sinabi sa kanya, kay kapatid na babaeng Wright, sa palagay ko sa kanya nga, na di ko naunawa ang maigi yung pangitain kung ano nga ba yon. Pero ang nangyari nga, ito pong nanay ni Charlie umuwi at naroon noon sa tahanan nila at nakipag-usap sa telepono at lahat ng kung ano yung sinasabi mismo ng pangitain. Sa tingin ko'y wala siya ngayon. Pero siya nga'y naparoon pa sa tahanan nila, gaya ng sinasabi ng pangitain, gayong sinasabi ng ilan na di na siya aabot ng umaga, pero umabot po siya. Ngayon, at isa ngayang pagsasaalang-alang sa Diyos na ipinapaalam sa atin na siya'y tumutugon sa ating panalangin. May nagtanong po ng isang araw, yun po yatang lalaking ito na sumulat ng libro kamakailan lang na ang sabi, may isang lalaki na nagkaroon ng sakit sa pantog. At sabi, napagaling ang lalaking ito. At makalipas ang 1 taon, ang sabi, may sakit siya uli. O namat nangyayari yan. Maaari kang ang mapagaling ngayong gabi at may sakit na naman uli kinaumagahan nung siya ring sakit na yon. Maaari kang nga ring makasalanan ka sa gabing ito at maaari kang nga makasalanan ka sa gabing ito at Kristiyano ka na kinaumagahan. Maaari ka ring Kristiyano ka ngayong gabi at makasalanan na kinaumagahan. Siya nga, makapagbibigay nga ang doktor sa isang tao ng penicillin para sa malalanyang sipon o pulmonya at gagaling siya sa oras na yun mismo at idadaan pa nila siya sa eksaminasyon, talagang walang kaproblema sa kanya. Wala ni katitingman na pulmonya sa kanya o lagnat at bukas ay maaari nga siyang mamatay dahil sa pulmonya sa siya ring sakit na yon. Tama po ba? Wala kasi yung kinalaman doon. Kita nyo, parang nga itong magluwa ng lamok at lumunok ng kamelyo. Gaya ng sinasabi ng lumang kasabihan. Pero sa kabila niyan, eto nga, bumalik at sinabi kay kapatid na babaeng Wright, sa madaling sabi, nagpunta ako at nagkaroon uli ako ng pangitain at nakita ko si kapatid na George Wright na nakapwesto riyan sa likod at ako na may papasok ng pinto. Lumakad siya mismo rito at dumaan dito sa may pasilyo na ito at nagpunta mismo rito at kinamayan ako na naglalakad. Wala nga siyang kakayahan na lumakad
Alam niyo naman po ang kalagayan niya. Yung pamumuo ng dugo'y pinabunsod yung mga hita niya na magkaganoon. At sinabi rin ng doktor, papunta na yun sa puso niya. Pwede siyang mamatay anumang oras. Kaya sa edad niyang 73, wala na nga siyang tsansa dito sa lupa na mabuhay pa. At bumalik po ako at binanggit ito sa iglesia. Tinawagan si kapatid na babaeng Wright. Di lang ko pala tumawag, kaya't nagpunta pa mismo ako roon. At doon sa bahay niya, yung mga tao, may 2 lalaki na nakaupo doon sa bahay niya. Sa pagkakaalala ko, nung umaga pong yon. Hindi ba tama yon, kapatid na George? May 2 lalaki doon sa bahay mo nung umaga na nagpunta ako roon. May isa na naroon siya sa kabilang pinto at may isa pa na malaki ang pangangatawan. Sabi ko, oo, ganun nga. Ano po uli? Sa palagay ko nga. Ganun nga ba yon, Edith? Oo, at may 2. Oo. At si talagang malubha ang kalusugan. Pero sabi ko, huwag kayong magulumihanan sa anumang bagay. Dahil si kapatid na Wright ay babalik sa tabernakulo na siya'y makapaglalakad na naman muli dahil ganito ang sabi ng Panginoon. Napagbaliktad ko po yata, ganito po pala muna ang sinabi ko. Kung anong bagay patungkol sa libingan at kung ano mismo ang ibig sabihin nun. Ayun nga yung pangitain na inihayag yun sa akin ng klarong-klaro. Kung ano yun, ngayon pala'y para yun sa mga tao na nanlilibak sa kanya dahil siya'y lumabas mula sa iglesia nila na dati siyang kasama na di naniniwala sa makalangit na kagalingan. At nakatanaw nga siya roon sa mga libingan nila at may pagkabatid na sila nga'y mauunang yumao bago siya. Ilan na ang yumao mula noon? Tama nga ba ang Panginoon? Siya nga po. Tiyak ako. 5 na nga yan sa 4 na yan at kamoy 5 na yan. 5 na ang yumao. At wala pang 1 taon, hindi ba kapatid na George? Mag-1 taon na rin sa oras na ito. Yan nga ang nangyari, kita nyo? Kapag ang Diyos ang magsasalita, ito'y tiyak na ganap. Ang magagawa mo na lamang ay saksihan nito. Wala pa nga akong nakikita ni minsan na may nabigo na kahit isa lang. At kahit na gaano pa itong kung ang mga minamahal nating mga doktor at mga bagay ay talaga namang nagpupursige doon sa sanggol at lahat ay talaga pong ginagawa. Di po ako sigurado, pero halos sigurado ako na yun yung bata na yun. Dahil nakita ko yung babae mismo na hayong nakalagay ang mga bagay na yun sa kanya. Alam nyo, yung mga kolorete sa labi niya. At naroon yun sa mismong dako kung saan nagkaroon ng pangangaral ng ilibing ang asawa ko. At yung sanggol ay kamukha ng sanggol ko na si Sarah. Sa dakong yon, kita nyo? At yun yung sanggol. Halos sigurado po ako. Kung yun po yun, ay wala ngang anumang bagay rito sa mundo. Nahaya't nakita ko mismo ang sanggol na yon na mula sa kamatayan ay nabuhay po. Kita nyo? At mabubuhay ito kung papaanong siguradong-sigurado na ang Diyos ay nasa langit ngayong gabi at ang kanyang mga salita ay siya nga naman totoong-totoo. Siya nga po, sinasampalatayanan ko yan ng buong puso ko. Kaya antabayanan lang po natin na tingnan. Kahanga-hanga nga ang Panginoon, hindi po ba't siya nga? Ganun na lamang siyang kabuti sa atin. Ngayon, pinag-aaralan natin kaninang umaga itong bahagi na ito ng aklat ng mga gawa tungkol sa iglesia noong mga panahon na yon na nagningas sila sa kalwalhatian ng Diyos. Hayan nga ng Panginoong Yesus ay naparito bilang isang saksi dito sa lupa na siya ang anak ng Diyos. Naganaw na lamang ang kanilang pagtitiwala sa Kanya at mangyari rin na sinabi niya sa kanila na imposible para sa Kanya sa katawang laman na mapasa lahat. Mangyari kasing nasa isang katawan lang siya nung panahon na yon. Pero heto nga, kung siya'y aalis, siya'y babalik muli sa anyo ng Espiritu at pagkatapos, siya'y dadako mismo sa bawat gutom na puso na nagugutom at nauuhaw para sa Kanya. At yung siya ring mismong mga gawa na Kanyang ginawa rito sa lupa, Kanyang ipagpapatuloy sa Kanyang iglesia hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi po ba't nagagalak kayo na nariyan kayo sa iglesia na yan ngayong gabi? Hindi po sa ilalim ng, hindi po rito, sa ilalim ng bubong ng simbahang ito. Ang ibig kong sabihin, sa loob ng iglesia, may isang iglesia lamang, at di kayo maanib dito. Di kayo lalagda sa papel, makapasok lang dito. Kayo ipinanganak sa loob nito. Siya nga, at ipinanganak kayo sa loob ng iglesyang ito. At ito nga'y sa pamamagitan ng biyaya na kayo'y naipanganak sa loob nito. Kahit kailan, ay wala kayong pagkagutom na makapasok dito. Wala kayong paghahangad na makapasok dito. Kinamumuhian nyo pa nga ang mismong ideya nito. Nanupat, ito'y maliban na lang ng Diyos mismo ang nagtalaga na kayo'y ibilang sa iglesia na ito. At kung kayo'y ibibilang sa iglesia na ito, alam na ito ng Diyos noon pa, bago itatag ang patibayan ng mundo, na kayo'y mapapasa iglesyang ito. At Kanya itong itinalagana. At kayo'y itinalagana nung una pa na mapasa iglesia na ito. Hindi po ba't kagahanga-hanga ito? Lahat ng dumirinig ng aking tinig ay lalapit sa akin. Hindi ba tama yon? At lahat ng ibinigay na sa akin ng Ama ay lalapit sa akin.
at ibabangon ko siya muli sa huling araw. Kita nyo, ngayon sinasabi ng mga tao, di ako naniniwala sa ganyang mga bagay. Huwag niyo silang kagalitan. Maawa kayo sa kanila, kita nyo? Ipanalangin niyo sila dahil sila'y walang nakapaloob dito. At marahil kailan may, di na talaga malalamnan para ibunsod na manampalataya sila. Sila ngayon nananampalataya sa punto vista ng teolohiya. Kaya't sinasabi nila, bueno, tunay, naniniwala naman ako na, pero ang ibig ko pong sabihin, di sila sasampalataya maliban ang Diyos talaga yan na nakapaloob sa puso nila. Kita nyo? At di nyo kayang, sinabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking mga salita at nananampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa umanib siya sa iglesia, di dahil nabautismuhan siya, di dahil nagawa niya yung ganito na nakasigaw siya na nagawa niya yung iba pa. Yang mga bagay na yan ay pawang may inam naman. Pag-anib sa iglesia, pagbabautismo, pagsigaw. Pero ang sinabi niya, siya ay may buhay na walang hanggan dahil siya'y nananampalataya. Ngayon sa mga Gawa 2:38, sinabi ni Pedro, mangagsisi ang bawat isa sa inyo at mabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. At matagal kong pinagtatakahan sa maraming mga taon kapag may nakikita akong ganoon at nabasa ko ito, naiisip ko, Panginoon, hetong lumalapit ang mga lalaki at babae. Haya't nakikita ko na dumudulog sila sa may altar at lumuluhod at umiyak at nananalangin, nagpupunta pa't nababautismuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus at pagkatapos ay 1 linggo lang, haya na po sila sa sanlibutan uli. Naisip ko, oh Diyos, tunay na di nagkakamali ang iyong salita. Di ko lang po talaga maunawaan ang sitwasyon na ito. Pero ikaw po, Panginoon, kung ako'y magpapatuloy sa iyo, sinabi mo na ang iyong salita ay mamamalagi sa akin. Kaya nagpatuloy lang ako sa Kanya. Hanggang sa ngayon ay nakita ko na kung ano ito. Pinaalam niya ito, kita nyo? At ni minsan noon ay di ko talaga ito maintindihan hanggang sa buksan ito ng Panginoon isang araw at ayun nga ito na nasa harapan ko mismo. Haya't nakita ko na ang mga taong ito ay di pala sila pinaging ganon doon pa sa pasimula, kita nyo na? Walang tao ang makalalapit sa akin maliban na palapitin siya ng aking ama. Wala ngayon sa kung yung tao na ba yun ay ginusto niya yon. Nakasalalay ito sa Diyos na hinirang ito na maging. Hindi nga ito sa dahil gusto mo ito o hindi. Wala kayong kinalaman sa bagay na ito. Ang Diyos ito. Siya, ang kanyang ibig patigasin ay kanyang patitigasin. Ang kanyang ibig kaawaan ay kanyang kaawaan. Ganon nga. At maging sino ka man, anuman niyang posisyon mong taglay, ikaw may presidente o ikaw may palaboy sa kalsada, wala nga yung anumang kinalaman dito. Ang Diyos ay may awa sa kanyang ibig na kaawaan. At bago pa magpasimula ang mundo, kanyang itinalaga na ang ganitong karaming mga tao sa lahat ng mga kapanahunan kung sino ang mga taong ito na maliligtas. At bawat isa na kanyang itinalaga ay lalapit sa kanya. Ganon nga, bawat isa roon ay lalapit at walang sino man sa kanila ang mawawaglit. Kanya nang itinalaga. Ang sabi pa'y, yung iglesia na yon na lilitaw doon, ito'y walang dungis, ito'y walang kulubot. At ngayon, sa pag-usad ng mga kapanahunan, eto't nakita natin sila kaninang umaga sa aralin. At itong mga dakilang ortodoks na mga tagapagturo na talagang kinikilala at mga pulido talaga, na talagang banal sa kanilang paglakad dito sa mundo. At ang Biblia, pakinggan niyo po, sinabi ng Biblia, sila'y nasumpungan na walang kapintasan. Dahil, sabi nila, oh, di ko pwedeng hawakan yan, di ko pwedeng gawin ito. Kita nyo? Pero yun nga'y hindi sa biyaya, sa mga gawa. At naligtas tayo na hindi sa pamamagitan ng mga gawa, na mga bagay na ginagawa natin. Hindi nga itong mga bagay na nagagawa ko ang nagligtas sa akin. Si Kristo ang may gawa na ako'y naligtas. Kita nyo? Hindi sa wala kong kabanalan. Halimbawa'y susubukan kong sabihin, bueno, ititigil ko na ang pag-inom, ititigil ko na ang paninigarilyo, ititigil ko na ang pagnanakaw, pagsisinungaling at iba pa. Yan nga'y sa mga bagay na gawa ko, kita nyo? Sa ganang sarili ko ito. May bagay nga ako na pwede kong ipagmalaki. Pero heto nga na wala naman akong itinigil talaga. Siya'y pumarito sa akin at inalis yun sa akin. Kita nyo? Ganon nga. Kaya naman ito'y bagay na di ako ang may gawa. Ito'y bagay na siya mismo ang may gawa. At heto, ang Espiritu Santo'y lalagak na at lalago araw-araw. Sa diyang lalago, ibubunsod nito ang sarili na lumago ng lumago. Itutulak palabas ang mga bagay, mga layaw, mga tukso. Habang pinagtatagumpayan mo ang mga bagay na ito, ang Espiritu Santo ay pumupwesto sa posisyon nito. Haya't alam nyo ba, kung may matinding tukso ka sa isang bagay na di kaaya-aya, pagtatagumpayan ang bagay na yan ng ilang beses. At masdan mo kung ang iyong patatuo ay kung hindi pa't lumalago talaga mismo bilang saksi doon. Tingnan niyo si Samson, nung makasalubong niya, yung leon nga'y pasugod na para patayin siya.
At napatay niya ang leon nung ang kapangyarihan ng Diyos ay lumukop sa kanya. Pinatay ang leon gamit lang ang kanyang mga kamay. Marahil, hinapak lamang sa panga para mahati. Isang maliit na muntit paalon-alon ng buhok na pandak na ganito lang sigurong kataas. Maliit na munting mahinang binata na payat tingnan na naroon sa daan. May 7 tirintas ng buhok sa kanyang ulo na parang binabae. Kaya't siya ngay mistulang binabae hanggang sa ang Espiritu ng Diyos ay lumukob sa kanya. Ngayon, di nga mahirap paniwalaan na ang isang higante at bruskong lalaki magagawa niyang paslangin ng leon gamit ang kamay lang. Naniniwala ako na kaya niyang gawin yon. Pero ang kakatuwa nga, itong maliit na munting binatilyo na ito'y nagawa niya yon. Pero lumukob nga ang Espiritu ng Panginoon sa lalaki na ito at napatay niya ang leon. Pinatiwangwang lamang sa isang gilid at may mga bubuyog na gumawa ng bahay nila roon. At si Samson, ang pinakamatamis na pulot na nakain niya ay nanggaling doon sa katawan ng napatay na leon na yon. Tama po ba? Bakit? Napagtagumpayin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At kung may bagay ka na gusto mong kumain mula roon ng matamis na pulot, pagtagumpayan mo lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ganon nga, masdan niyo kung gaanong kainam yon. Oh, ang ganda. Mapapadaan. Marahil, dati kang lasenggo. At eto nga, na sa tuwing makakaamoy ka ng whiskey o serbesa o kung ano pa, gusto mong uminom nun. Pagtagumpayan mo yun sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapadaan ka man muli minsan at bantayan mo yung pakiramdam na yon na nasa puso mo. Nanupat, ang lahat ng mga bagay-bagay ay patay na't nawaglit na. Tapos na ang lahat. Oh, grabe. Yun nga yung matamis na pulot na makukuha mo mula roon. Ngayon, itong mga tao na ito ay tunay na nagtagumpay. Noong araw na yon ng Pentecostes, napuno silang lahat ng Espiritu Santo. Yung mga kapangyarihan ng Diyos ay napasa kanila. Nagkaroon sila ng mga kaloob na ibinigay sa kanila na makapagsalita ng iba't ibang wika at lahat na. Nagtamasa sila ng malwalhating panahon noon at ang iglesia ay talagang nagningas. Ngayon, tutugaygay po ako rito sa iba na namang munting anggulo rito. Kay Esteban, nung panahon na ito, hanggang sa makabalik ako sa original kong teksto uli, kung magagawa ko. Pansinin niyo, may isang lalaki na ang pangalan ay Esteban. Di nga siya isa sa mga alagad. Hindi nga. Isa lamang siyang diakono. Pero kapatid, may kung anong bagay talaga siya sa puso niya. Di siya mapakali. Ganon nga ang mangyayari sa bawat tao kapag kanyang natanggap ito sa kanyang puso. Di talagang mapapakali. Grabe, kinakailangan niyang ipagsabi yun sa mga tao. At heto na nga sila, doon sa may lansangan, nagkakaroon ng revival at talagang nagtatamasa sila ng malwalhating panahon. Aba, para nga yung bahay na nasilaban ng apoy sa malakas na hangin, di nyo nga siya mapipigil. Siya nga. Kaya dinampot nila siya doon sa may lansangan at dinala siya sa harapan ng konseho ng Sanhedrin. Sabi, kapatid, siget ililigpit natin ang lalaking ito. Susupilin natin itong lahat ng mga pagkapanatikong ito. At ikinulong nila siya sa kulungan hanggang mag-umaga. Nagtipon na ang konseho ng Sanhedrin. Marahil nasa mga kalahating milyong mga tao o higit pa ang nagkatipon doon. Itinulak nila ang munting matandang Esteban sa dakong yon. Pero nung lumabas na siya, kapatid, nung paglabas niya, ay heto nga't ang mukha niya ay nagliliwanag na parang sa anghel. Kapatid, di ko mailarawan, pero parang ilawang nagliliwanag na heto't mababakas ang liwanag sa kanyang mukha, na alam nga niya ang pinapangusap niya. Di ko mailarawan, pero animoy mistulang isang anghel na nagliliwanag, na may ilawang kung ano na nagliliwanag. Kaya't ang ibig sabihin nito'y nababakas ang liwanag sa kanya dahil dito, na kanya ngang naunawaan ang pinapangusap niya. Sinabi ng Biblia na may tapang siya. Lumakad doon na may pagkamariin. At sabi, kayo na mga kalalakihan ng Israel. Mag-isa lang na nakatayo roon na parang kordero sa gitna ng 10,000 gutom na mga lobo na nagangalit ang mga ngipin para sa kanyang dugo. Sabi, kayo na mga kalalakihan ng Israel at lahat kayo ng Judea at iba pa at mga magulang. Maipaalam nga sa inyo na ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ng ating mga magulang na nagpakita noon kay Abraham, na nagdala sa kanya palabas ng Kaldeo, ay nagkaloob sa kanya ng pangako patungkol sa lupay na ito. At mula sa kanya'y nanggaling si Jesus Kristo, na ang ginawa naman nyo na sa pamamagitan ng malulupit nyong mga kamay ay ipinako sa krus at pinatay. At nung matapos na niyang sabihin ng mga bagay na yon, sabi niya, kayo na matitigas ang ulo na dituli ang puso't mga tenga, sinasalansan nyo sa tuwina ang Espiritu Santo, gaya ng ginawa ng mga magulang nyo noon, ganon din ang ginawa nyo. Oh, naku. Gusto ko ngang marinig ang pangangaral na yan na nai-record. Kapatid na Biller, kung maaari meron tayong recording nito, siya nga po. Sabi niya, kayo na matitigas ang ulo, dituli ang puso't mga tenga, sinasalansan niyo sa tuwina ang Espiritu Santo, gaya ng ginawa ng mga magulang niyo noon, ganon din ang ginawa niyo. Kapatid, wala nga siyang pagpipigil na kung tatama'y tatama talaga. Di po ba? Gayong nalalaman niya ng dugo niya'y dadanak dahil doon. Sinabi ng Biblia, siya'y lalaki na puspos
Puspos ng ano? Puspos ng kabangmangan? Di po. Puspos ng teolohiya? Di po. Siya'y puspos ng Espiritu Santo. Diyan nga mismo nakalagak ang lahat nitong dakilat maiinam na katangian dahil siya'y napuspos na. Ang sanlibutan ay tinulak na paalis at ang Espiritu Santo ay nasa kanya. Siya'y lalaki na puspos ng Espiritu Santo. Grabe, pipigilan siya, hindi nyo ngayon magagawa. Walang makapipigil sa kanya. Nag-aalab siya, kapatid. Kinakailangan niyang ipangaral ang Ebanghelyo. At ipinangaral niya ang Ebanghelyo at gumawa ng mga himala at mga tanda. At matapos ang ilang saglit, nung sugurin nila siya ng may pagngangalit, kinaladkad nila siya mula doon sa konseho at inilabas siya doon at pinatay siya. Pinagbabato nila siya ng mga buong tipak at mga bato hanggang salasugin nila siya hanggang mamatay. Nakatayo roon noon si Pablo bilang saksi. At nung tumunghay si Pablo at nakita si Esteban na malapit na itong mamatay, tumingala si Esteban at nagsabi, "Nakikita ko ang kalangitan na nakabukas. Nakikita ko ang kalangitan na nakabukas at si Jesus ay nasa kanan ng Diyos." Tumunghay si Pablo. Nakikinita ko nga na napakamot siya ng kanyang ulo at napaisip, ano bang nangyayari? Sabi ni Esteban, "Panginoon, huwag mo pong iparatang sa kanila ang kasalanan na ito." At nakatulog siya sa mga bisig ng Diyos, hinehele. Bakit? Simula nga nun, di na niya naramdaman ang iba pang sumunod na bato. Hinele siya ng Diyos sa kanyang bisig hanggang sa makatulog, katulad ng isang nanay sa anak niyang sanggol na pinagagatas. Dinala siya ng Diyos sa dibdib ni Kristo, sa may luklukan ng Diyos sa ibayo, kung saan siya'y nakatamo ng kapayapaan at ipinilang sa mga martir na may putong nanay sa martir noong gabi na yon, immortal, nakatayo sa gitna ng mga tao. Yun nga si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo. Siya nga, wala ng talabang buong tipak ng malalaking bato na yon habang tumatama ang mga ito sa kanyang ulo. Hineli siya ng Diyos hanggang sa makatulog. Di kailanman sinabi ng Biblia na siya'y namatay. Ang sabi ng Biblia, siya'y nakatulog. Amen. Sa ganung paraan namamatay ang mga Kristiyano. Amen. Bueno, ngayon, sila nga'y nagtatamasa ng malwalhating panahon. Yung balita tungkol doon ay nakarating, gaya ng nabanggit ni kapatid na Neville kanina. Di nun, talagang nagbunsod pa yon ng lakas ng loob sa mga lagad at sa iba pa. Kaya't may bagay silang dapat gawin. Doon nga'y humayo sila sa abot ng makakaya nila. Ipinapangaral ang Ebanghelyo. Eto nga sina Pedro at Juan, dalawang mangmang na di nakapag-aral ng mga kalalakihan, dumaan noon sa pintuang templo na tinawag na maganda. Grabe, sabi ng Diablo, bueno ngayon, nangangaral lang naman sila, kaya walang magiging perwisyo. Tapos, lahat ng mga tao roon ay naniwala sa pangangaral at lahat na. Pero nung papadaan na sila roon sa pintuang templo na tinawag na maganda, naroon ang isang lalaki. Sabi ng Espiritu Santo, "Pedro, ang lalaking yan ay maaring mapagaling. Siya nga'y may pananampalataya." Nung matalos nung alagad na yung lalaki ay may pananampalataya para gumaling, ang sabi niya, "Tumayo ka." At inalalayan niya siya at hinawakan lang siya hanggang sa yung mga buto niya sa bukong-bukong ay nakatanggap ng kalakasan. At yung lalaki humayo na, napatalon-talon at palundag-lundag at pinupuri ang Diyos. Alam niyo ba, yung bagay na yun ay nagdulot ng higit na perwisyo kaysa sa lahat ng mga pangangaral na ginawa nila. Kapatid, subukan niyo lang na hayaan na may bagay dito sa panig ng kababalaghan na magpasimula. At masdan niyo nga kung paanong ang bawat mabangis na aso ng impyerno'y hayat sumusugod na kumakahol dun sa tao na masidhi ang pananabik sa dugo ng tao. Tama po ba? Totoo. Sinasabi ko nga sa inyo, nangaral si Pedro noong araw ng Pentecostes at 3,000 mga kaluluwa ang naligtas. Yung Diablo nga'y di man lang na Ingles sa pinagkakanlungan niya. Siya nga, bueno, hayaan nyo lang sila. Kita nyo? Pero nung napadaan yung alagad doon sa pintuang templo na tinawag na maganda nung sumunod na araw at pinagaling yung lalaki at ito nga'y pilay na noon pa man sa sinapupunan ng nanay niya at heto't ang buong impyerno'y nagkumahog na sumugod doon sa alagad. Siya nga, itinapon siya sa maitiitan at kinulong siya roon ng buong gabi. Siya nga po, ipiniit siya sa bilangguan sa pinakaloob na selda mismo roon dahil doon sa kababalaghan. Sabi ng Diablo, di ko pwedeng hayaan lang ang bagay na ito na magsimula ngayon, yung makalangit na pagpapagaling. Dahil kung magpapatuloy sila, tiyak na matitibag nila ang kumpiyansang kinatatayuan ko. Siya nga, dahil pwede kong malinlang ang mga tao na bilugin sila gamit ang munting teolohiya paminsan-minsan. Pero di ko sila kayang linlangin sa tunay na bagay na yan na lumitaw at nakita mismo ng mga tao na nangyari talaga ito. Susupilin ko ito bago pa dumating sa eksena yung iba pa sa grupo. Di niya yung nagawang supilin noon. Di niya rin masusupil ngayon. Siya nga, ang Ebanghelyo ng Diyos ay uusad ng uusad ng uusad ng uusad. At sa panahon na wala ng langit o wala na ring lupa, ang salitang yun ay mananatili pa rin. Mangyaring ang kalangitan at lupa ay lilipas, subalit ang aking mga salita ay di kailanman lilipas. Hindi ito lilipas. Ang mga salita na yan ay walang kamatayan, kung paano ang Diyos mismo ay walang kamatayan. Hindi ito lilipas.
Sinasampalatayanan ko nga ang bawat salita nito. Lahat ng mga bagay kung papaanong ganoon noon si Jesus ay siya pa rin mapasa hanggang ngayon at mapapasa ganoon sa tuwina. Ganoon nga, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Yung siring Espiritu Santo na bumaba nung araw ng Pentecostes ay ang siring Espiritu Santo sa panahon ngayon. Masasabi ko nga na ito'y niyuyurakan, nililibak, minamali ang paliwanag, nililiis ang pagkakalahad at lahat na ng kagaya nun. Ang diablo nga yan na namimiki. Pero may tunay na totoong bautismo ng Espiritu Santo na nagbubunsod ng siring mga resulta na tinatamasa nila nung araw ng Pentecostes. Siya nga, tunay, ang diablo'y nagtayo siya ng mga matatandang panaboy ng ibon sa dako roon. Sinasabi ko nga sa inyo ang katotohanan. Sa tuwing may makikita kayong panakot ng ibon sa isang dako, alalahanin nyo, may kung anong bagay nga na mainam sa paligid lang nun. Totoo yun. Siya nga. Di nga kayo makakakita ng panakot ng ibon sa lumang mga pinya, o ang ibig kong sabihin, sa paligid ng nasisira ng mga mansanas. Naglalagay nga kayo ng panakot sa tabi ng naglalaki ang mga bungang kahoy na matatamis. Doon nyo nga makikita itong mga panakot ng ibon para matakot sila tuluyang lumayo. Ang diablo nga ay naglalagay ng panakot ng ibon sa buong paligid ng tunay na mainam na Espiritu Santong relihiyon sa abot na makakaya niya na may lagay doon. Dahil sa malapit ay naroon si Jesus Kristo, ang nabuhay na maguling anak ng Diyos, taglay ang kanyang walang kamatayang kapangyarihan na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang ibig sabihin nga nito ay siya nawa. Bueno, ngayon nasumpungan natin. Ipinasok nila ang mga alagad doon sa kaloob-loobang bilangguan. Nung kinaumagahan, sila'y hinagupit ng husto at pinalayas na sila. Ngayon nasaksihan nga natin si Pedro kaninang umaga na nakatayo roon sa kalagitnaan nila. Dito sa ika-4 na kabanata at sabi niya, Aba, kayo na mga kalalakihan ng Israel at kayo na mga nakatira sa Judea. Ito nga'y mapag-alaman nyo, si Jesus ng Nazaret, ganun na lamang na kanyang pinatunayan na siya tao ng Diyos. Lahat ng mga tanda at kababalaghan na ipinangyari ng Diyos sa pamamagitan niya ay nagpapatunay na siya tao ng Diyos. Napagkikilala nga nila na siya ang tao ng Diyos. At tapos ang sabi pa niya, kayo na masasama ang mga kamay ay ipinako sa krus at pinatay ang prinsipe ng buhay na ibinangon ng Diyos at kami mga saksi nito. Sabi, sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, hayat ang taong ito'y pinagaling. Sabi, kung kami may siyasatin sa araw na ito dahil sa mabuting gawa na aming ginawa, mapag-alaman nyo nga at ng buong sambahayan ng Israel na sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus Kristo, hayat ang tao na ito'y pinagaling. Nung sila'y siyasatin, anong grupo ng relihiyon ba sila kabilang? Sa ilalim ba ng ano sila na ordenahan? Sa anong sementeryo ba sila nanggaling? O parang ganun, saan ba nanggaling ang lahat ng mga ito? Saan kayo nakakuha ng kapahintulutan para gawin ito? Ipakita niyo sa amin kung anong grupo ba yung kinakatawan niyo para makasangguni kami sa mga matatanda't malaman namin kung para saan itong mga ginagawa niyo. Ganun nga. Gusto naming malaman kung anong katuruan ng iglesia at anong uri ng hidwang katuruan itong pinalalaganap niyo rito. Saan ba kayo nanggaling? Sabi ni Pedro, sa pangalan ni Jesus Kristo, sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanyang pangalan, kaya't ang lalaking ito'y pinagaling. Amen. At wala nga silang maipintas doon na anuman, dahil yung mismong lalaki nakatayo roon, at kilala nila ang lalaking ito. Amen. Amen. Pansinin. Tingnan niyo itong sinabi niya rito ngayon. At siya ang bato na itinakwil ninyo ng mga nagtayo ng bahay. At sa kanino mang ibang pangalan ay walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa sinong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat ninyong ikaligtas. Oh, ang pagtakwil sa bato. Itinakwil ang bato. Bakit? Noong itayo nila noon ang templo ni Solomon. Gusto ko pong pansinin niyo ang isang napakagandang larawan dito. Nung humayo sila upang itayo ang templo ni Solomon, yung mga bato'y tinagpas nila mula sa isang lugar at ibang lugar at ibang lugar. Ang ilan sa mga ito'y tinapyas ng paganito, ang ilan na may paganoon. Pero sabi nga ng Biblia na nung paglapat-lapatin ang mga iyon, inabot ng 40 taon sa pagkakalam ko bago tuluyang naitayo ang templo. At wala nilang ngit-ngit man ng lagare ni tunog man ng martilyo sa loob ng 40 taon na yon. Yung mga bato'y lumapat sa isa't isa, bato sa bato. Ang tanging ginawa lang nila ay maglagay ng kaunting pangsego sa buong ibabaw nun at ilapat ang mga yon. At lapat na lapat yon, bato sa bato, bato sa bato. Isipin nyo ngayon. Ngayon, heto po ang nabubulay ko sa bagay na yan, mga kapatid. Nung yung templo na yon ay sumasagisag sa templo na espiritual. Itong templo na ito na kinalalagyan natin. Ang mga tao ay nagtutungo noon sa templo para sa pagpapala. Tayo na may binabautismuhan papasok sa templo ng Diyos. Papasok sa katawan ng Diyos. Papasok sa katawan ni Jesus Kristo. At tayo na kay Kristo na sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo.
Unang mga taga-Korinto 12. At ngayon ay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, Roma 8:1, na di lumalakad ayon sa laman, bagkus ayon sa Espiritu. Ang hangad ng mga taong ito ay espiritual na mga bagay. Di nila binibigyang pansin ang mga bagay sa laman. Sasabihin ng laman, pagod na ako. Sasabihin naman ng Espiritu ko, di ka pagod. Ako ang boss mo. Sundan mo ako. Amen. Tingnan niyo po yung isang kaso roon. At sinasabi na nung doktor, alam mo na ang kasong ito ay di nagagaling. Ang kasong ito ay wala ng patutunguhan. Tingnan ko nga yung babae, sabi ko. Tama po. Pero heto nga ang Espiritu Santo na dumating at nagbigay ng isang pangitain, sabi, gagaling ito. Pagkatapos ang sabi ko, ganito ang sabi ng Panginoon, ang lalaking ito ay mabubuhay at di na tayo lumalakad ayon sa mga bagay sa laman. Tayo ay lumalakad na ayon sa mga bagay sa Espiritu. Siya nga. Ngayon, noong ang mga batong ito ay ipaglapat, tinapyas sila mula sa iba't ibang panig ng mundo sa iba't ibang dako. Yung kahoy at yung ibinaba mula sa matataas nilang sentro doon sa Libano, tinabas at dinala sa Jopa, gamit ang kartilya ng baka at ikinarga doon. Sakay ng kung ano, sakay ng bangka, hanggang sa makarating na sila at gagawin na nila yung templo. Pero nung dumako na sila roon, gusto kong pansinin nyo ito. Yung isang bato'y tinapyas ng paganito. Tinapyas naman yung isang bato ng ibang paraan. Marahil, nung tinatapyas ng mga taga-tapyas ang mga bato na yon, ang mga taga-tapyas ay marahil nagtatalot, nagbabangayan pa, at lahat na. Katulad na lang ng ginagawa ng ilan pong mga ngaral sa panahon ngayon. Ako'y Methodist, ako'y taga-Church of God, luwalhati sa Diyos, kasapi ako sa assemblies, ako'y ganito, lagi kayong nagbabangayan, pero alalahanin nyo, ang Diyos dapat ang siyang gumagawa ng pagtatapyas. At hayan nga na ang isang ito'y ganito ang pagkakatapyas at yung isa na may ganoon. Di nga sila magkaunawaan. Pero nung kanilang paglapat-lapatin ng mga yon, naroon nga ang mga yon na nakakalat sa lapag. At pinagbubuo nila yon, bato sa bato sa bato, at di na pala nila kailangang tapyasan pa ang mga yon. Naniniwala ako, isa nga sa mga maluwalhating araw na ito, kapag itong pinagkaisang konfederasyon ng kaiglesiyahan ay nagsama-sama, at ang bagong papa ay pausbungin mula rito sa Estados Unidos at tinuluklok doon ayon sa propesiya, kaya't sa ganyan nga ibubuin na nila ang larawan ng hayop, at sinasabi ko nga sa inyo, ang tunay na iglesia ng Diyos ay mapupwarsang magsama-sama. Ang mga tunay na totoong mga mananampalataya ay lalabas galing Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim Holiness, kung ano man sila, sila'y lalabas na sama-sama at sesementuhin ng pag-ibig ng Diyos na bubuo sa katawan ng Panginoong Yesus Kristo. Lahat mismo ng mga mananampalataya at ang mga di nananampalataya at mga mabababaw ang pag-iisip ay iiwan sa isang gilid, sila'y pupunta sa konfederasyon ng mga iglesia. At nabasa ko noong isang araw na maging yung Assemblies of God ay nagtungo na sila mismo sa konfederasyon ng mga iglesia. Oh, naku, nagawa na nilang itakwil ang ebangheliko nilang turo't aral sa pagtungo nila roon. Siya nga, at lahat ng mga Pentecostal nilang mga tanda't kababalaghan, prinsipyo, kinailangan nilang itakwil ang mga yon para makasapi sa konfederasyon ng mga iglesia. Kinailangan nilang itakwil. Oh, kapatid, upang magkaroon ng pagkakilala. Mas nanaisin ko pa, katulad ng nabanggit ko na ng maraming beses na humiga sa tiyan ko at uminom ng tubig sa gripo at kahit soda cracker lang ang kainin at mayroong pagkakakilanlan sa Diyos at maging kanyang lingkod ng Diyos kaysa makamit ang pinakamahinam sa dako rito na maibibigay ng sanlibutan tapos ikokompromiso ko lamang ang pananampalataya ko sa Panginoong Yesus Kristo at sa kanyang Biblia. Naniniwala po ako na ito ang di nabibigong salita ng Diyos at bawat salita nito ay tama. Siya nga po. Ngayon, titingnan po natin kung ano bang ginawa nila doon. Kanilang itinakwil. Nagsama-sama sila. Inilapag nila roon ang kanilang mga bato. At dumating sila sa isa roon, na sa tingin nila'y kakatwa raw yung itsura ng bato. Di raw nila magagamit yung bato na yon. Sabi, walang paggagamitan ang bato na yan. At sinipa lang nila yon doon sa bunton ng damo sa kung saan. Di nila raw yun magagamit. Kakatwa ang itsura nun. At nung sinusubukan na nilang itayo ang gusali nila, at dumating sila sa punto, na haya't nailapat na nila ang lahat ng mga bato, at inilapat ang mga iyon ng paganito sa gawirito, dumating sila sa punto, na haya't wala nga silang makitang bato para mailagay sa panulukan. Haya't nagpatuloy sila sa pagtayo at pagtayo at pagtayo, at hanggang sa ganun na lamang ang kayang maging sukat ng gusali, di na yan pwedeng ituloy pa, dahil kailangan nila ng panulukang bato, pero wala naman silang mahanap. Inisa-isa na nila yung lahat ng mga bato doon. Sinisikap na makahanap ng panulukang bato. At mabuti na lang kanyo, may nagpunta doon sa may bunton ng damo. At yung bato na yon na tinanggihan nila ay yung pangunahing panulukang bato pala. At ganoon na ganoon ang kalagayan ngayon mga kaibigan. Ayos lang naman ang Iglesyang Methodist. Ayos lang ang Iglesyang Baptist, ang Iglesyang Presbyterian, ang Pentecostal, ang Nazarene, ang Pilgrim Holiness, ano man sila, ayos lang sila.
Pero ang mahalagang bagay nga rito, kapatid, itinatakwil nila ang tunay na panulukang bato. Yan ang dahilan kung bakit di lumalaganap ang ebanghelyo sa buong mundo. Sa mga kapangyarihan ng mga tanda at pagpapamalas, ay dahil ang ginawa ng mga denominasyon ay kumalat sila sa pinakakapangyarihan ng kababalaghan na ang sinasabi pa, lipas na ang mga araw ng mga himala. Walang ganyang bagay na sinasabi nilang makalangit na pagpapagaling. Walang ganyang bagay na sinasabi nilang pagsasalita ng iba't ibang wika. Walang ang ganyang bagay na sinasabi nilang sobrenatural. Doon lamang yan noon sa panahon na nagdaan. At malalaman nyo na lang, kapatid, na bawat isa sa kanila na yan ang ginawa, haya't naimbak na lamang sila sa estante. Sila'y mistulang naging organisasyon na lang ng pakikisapi. Sila'y mistulang naging grupo na lang ng mga nakikianib. Siya nga, haya't ang sabi ng Biblia, may anyo ng kabanalan, pero tinanggihan ng kapangyarihan nito. Ano pat sa ganoon ay magsilayo kayo. Pero heto nga ang mga iglesyang ito, natuklasan nila. Lahat ng mga denominasyon na ito na pinagsikapan nilang itayo, di nga nila kayang magtayo na di mismo kalakip si Jesus Kristo at ang katwiran. At kung tinanggap nyo nga si Jesus Kristo at sasabihin naman yung ito'y kabaliwan, sasabihin, oh, tinanggap ko na si Jesus. Kung totoong natanggap mo si Jesus, natanggap mo ang bagay nito na magsasabi sa inyo na itong salitang ito ng Diyos ay kinasihan. At siya ay ang siyaring Panginoong Jesus sa gabing ito, na ipinamamalas at ginagawa ang siyaring mga bagay na kanyang sinabi na kanyang gagawin. O kung hindi, di mo talaga natanggap ang Panginoong Jesus. Ang natanggap mo lang ay kung anong teolohiya, at hindi ang Panginoong Jesus, dahil kung si Jesus ay tunay na napadako sa iyong puso, may bagay nga na dapat mangyari, nasasampalatayanan mo ang lahat ng sabihin ng Diyos. Di lang yun, pero kumbinsido ka na ito'y ganoon talaga mismo. Lahat ng mga dyablo sa impyerno ay di nila kayang ligligin ito palabas sa inyo. Aba, hayan nga't sinasampalatayanan mo kasi ito. Diyos mismo ang nagsabi at yun na yun. Kapag ganito ang sabi ng Panginoon, itaya mo talaga ang lahat ng pag-asa mo roon, sa mabuhay o sa mamatay, sasampalatayanan mo talaga ito ano to naman. Handa kang tatakan ang iyong patotoo ng iyong dugo anumang oras dahil sinasampalatayanan mo na ito'y katotohanan. Alam mo na ito ang katotohanan dahil Diyos na mismo ang nagsabi at may kung anong bagay sa loob mo na alam mo na ito ang katotohanan. Pero ngayon, kung nakasalig lang kayo't sumisilip lamang sa kung anong pang-edukasyon na pagsilip, at talagang kukwestiyonin nyo ito at kukwestiyonin nyo yun at sasabihin, ito'y hindi ganito at yun ay hindi ganoon, at di naman ito sinasampalatayanan at di namin yun sinasampalatayanan. Alam nyo, kinukwestiyon. Sasabihin nyo, oh, bueno, di ko talaga masampalatayanan ang bagay na yan. Marahil umabot na kayo sa kalagayan ng mga nasa New Albany ngayong gabi, kumukwestiyon laban sa Diyos. Bakit ganoon? Pakinggan nyo po ang iba pang ito at tingnan nyo ang uri ng pananalangin na ipinapanalangin ng mga tao noon. Sabi, bakit ang mga bansa ay nangagugulo at ang mga bayan ay nangagakala ng walang kabuluhang bagay? Tunay, Panginoon, ang iyong anak na si Jesus at ipagkaloob sa iyong mga alipin. Noong manalangin sila na magkakalakip, sabi, ipagkaloob sa iyong lingkod na salitain ang salita ng Diyos ng buong katapangan sa pag-uunat ng kamay ng iyong anak na si Jesus para pagalingin ang may sakit. Amen. Tulungan nawa tayo ng Diyos na magkaroon ng gawain ng pananalangin na katulad nun. At nung sila nga'y nanalangin na, nayanig ang gusali kung saan sila nagtitipon na magkakasama. Oh, grabe. Yan na yan ang kailangan natin sa gabing ito. Mga lalaki at mga babae na nagkakaisa ang puso at naglalakip na isa, gaya nila noon. Di nga nila pinapansin yung ganito at ganoon o kung ano pang iba. Bagkus, kay babad na babad kay Kristo Jesus. Nakatayo ang aking pag-asa sa wala nang hihigit pa, kundi sa katwiran ni Jesus at kanyang dugo. Sumikat man ang araw kinabukasan o di man, pagbubuklo rin natin ang ating mga sarili na magkakalakip sa isang panata sa harap ng Diyos na paglilingkuran natin ng Panginoong Yesus at lalakad sa kanyang yapak, anuman ang kaukulang halaga, mangyaring masusumpungan mo ang isang iglesia na patuloy na umuusad. Amen. Sabi, at sa kanino mang ibang pangalan ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat ninyong ikaligtas. May isa pong munting ginang na dumadalo sa iglesyang ito. Di po siya miyembro rito. Isa siyang Methodist. Pero iniibig niya tayo. At dumadalo siya rito sa iglesia. At may isa pang ginang na sabi, saang simbahan ka dadalo? Tinawag siya. Narinig ko po ito. Sabi, saan? Saang simbahan ka dadalo? Sabi, sa Branham Tabernacle ako dadalo. Sabi nung isa, ibig mo bang sabihin magpupunta ka roon at makikinig ka sa ganong klase ng doktrina? Naupo ka na ganoon ang mapapakinggan mo? Sabi, anong klaseng doktrina? Bueno, masyado nilang ipinagmamalaki si Jesus, yung tungkol sa pagbabautismo. Ginagamit ang kanyang pangalan sa pagbabautismo, ginagamit ang kanyang pangalan sa lahat. Pero sinabi na mismo ng Biblia, mga kapatid ko,
Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat niyong ikaligtas. Tunay, sinasabi ko sa inyo, kapatid, hindi ko ugali ang makipagbangayan. Pero gusto kong makita ang sinuman, saan man, anumang oras, sa pamamagitan ng Biblia, na patunayan na ito'y hindi tama. Siya nga, anuman ang sabi-sabihin nilang mga baliw kayo, at lahat na, di yun makaka-epekto. Nakatayo ako sa isang tindahan ng mga aklat isang araw, kung saan bibili ako ng ilang aklat. At sabi nung binibini doon, wala na akong ganyan sa mga estante ko. Ubos na yung benta kong ganyan. Sabi, may isang ginang na dumating doon at binili niya lahat. Meron siyang 7 nun. At itong ginang na ito'y binili yung lahat. Sa palagay ko'y gusto lang niyang mawala yun doon. At doon nga'y may napag-usapan kaming paksa tungkol sa makalangit na pagpapagaling. May 2 mga ngaral doon na nakatayo ng mga Methodist at may isang Presbyterian. Yung Methodist na mga ngaral at yung Presbyterian na mga ngaral, sila'y susuk sa akin. Sabi, tama ka. Nung umalis na ako, di ko lang alam kung anong naroon nga noon si kapatid na Shire. Nung oras ding yun, pumasok din noon si kapatid na Critch. Nung oras ding yun. Nung pumasok na sila roon at nagsimulang maglibot-libot sa dakong yon ng konti, yung mga ngaral na Methodist, siya'y lumakad papunta sa akin at inilagay ang mga kamay niya sa balikat ko. Sabi niya, kapatid na Branham, nung wala ka pa't batang-bata ka pa, saksi ako nung minsang umakyat ka sa may poste na may suot-suot na mga botang de eskwela at marumi ang iyong mukha. At sabi, alam ko na nangangaral ka tungkol sa makalangit na kagalingan at ang kaawa-awa kong matandang nanay ay nakaratay roon. May sakit sa bato. Yung sakit nga ay di gumaling-galing. Nakaratay si roon, halos mamatay na. At dumating ka noon at hinubad mo yung bota mo at mga gamit at lumuhod sa sahig at nanalangin para sa nanay ko. 1 linggo lang pagkatapos nun, idiniklara ng doktor na ganap na siyang magaling. Sabi, 23 taon na ang nakalilipas mula noon at siya ganap na maayos ang lagay at magaling na ngayon. Di ko alintana kung ano man ang sabihin ng iglesia ko o ano paman, nananampalataya ako. Hallelujah! Ayan nga ito, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng impyerno hindi magsisipanaig laban dito. Mga panahon nga'y darating at lilipas at mga bagay-bagay ay magbabago, pero ang ebanghelyo ni Jesus Kristo ay mananatili na ganun pa rin sa lahat ng mga kapanahunan ng walang katapusan. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ano yung iglesia na yon? Ano yung bato na yon? Tanungin niyo ang iglesyang Katoliko. Sasabihin nila, isa yung malaking batong nakahimlay roon. Ang iglesia Katoliko na ang pamunuan ng iglesia ay nakalagak doon. Ngayong gabi, sa ibabaw ng batong ito, na nagbibigay ng mga kapangyarihan sa iba pang mga iglesia, nagpapatawad sa mga kasalanan, yan ang pagkakahulugan ng Katoliko. Kung sisiyasatin niyo pat tatanungin niyo ang protestante, sasabihin, ano yung bato na yon? Sasabihin nila, yon si Jesus Kristo ang bato. Oh, kapatid, ano bang sinabi ni Jesus tungkol doon? Sinabi ni Pedro, ano ang sabi niyo kung sino baga? Sabi niya, ano ang sabi niyo kung sino ako? Hindi niya sinasabi kung sino mismo siya. Ang sabi niya, ano ang sabi niyo kung sino ako? May ilan na nagsasabing, ikaw daw si Moises. At may ilan na nagsasabing, ikaw daw si Elias. Pero ano ang sabi niyo kung sino baga? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Sabi niya, pagpalain ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat di ipinahayag sa iyo ito ng laman at dugo. Di mo tinanggap ang teolohiya ng kung sinong tao lang tungkol dito. Di mo ito natutunan mula sa kunang seminaryo, kundi ang aking Ama na nasa langit ay inihayag ito sa iyo. At sa ibabaw ng batong ito, hallelujah! Anong bato? Ang espiritual na kapahayagan ng Diyos na inihayag ang kanyang sarili sa isang individual. Hallelujah! Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng impyerno ay di magsisipanaig laban dito. Kapag ang isang tao ay naipanganak talaga sa Espiritu ng Diyos at mula sa pinakatuktok na anit sa ulo niya hanggang sa pinakadulo sa ibaba ng mga kuko niya sa paa, siya'y binago sa pamamagitan ng kapangyarihan na pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus Kristo. At ang sarili niyang mga pansarili lang na mga idi ay pumaram na. At ang Diyos ay may ganap ng pagkontrol sa tao na yun. Sasampalatayanin niya mismo ang bawat nakasulat na salita ng Panginoong Yesus Kristo at yung mga yon ay kanyang ipamumuhay. Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng impyerno ay di makapananaig laban dito. Amen! Tunay na mapupuspos ka talaga riyan, di po ba? Tunay nga. Ito ang bato na itinakwil ninyong mga nagtatayo ng bahay. At sa kanino mang ibang pangalan ay walang kaligtasan, kundi sa pangalan na ito ng Panginoong Yesus. At sinabi rito ng Biblia na kanilang natalastas na sila'y mga mangmang at walang pinag-aralan. Sa anong eskwelahan sila nanggaling? Kaya't grupo lang sila ng mga hangal na bigla na lang sumulpot doon. Bueno, sino ba itong grupo na itungo ng mga mangmang at walang pinag-aralan? Bueno, ang mga taong ito ay di man lang nila kabisado ang kanilang ABC.
Bueno, tingnan nyo nga yung lengguwahe na ginagamit nila. Het, at haint, at ain't, at tot, at fetch, at perish. Ano bang klase ng mga tao ang mga ito? Aba, sa anong seminaryo ba kayo galing? Ikaw ba'y si Dr. Sino ka mo? Kita nyo? Pero nangagpakilala nila mismo na nakilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Yan ang pinakamahalagang bagay, kapatid. Di man makilala ang pagkakaiba ng butil ng kape sa butil ng sitaw kung napagkikilala mo ang Panginoong Jesucristo at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, kaya't mas nanaisin ko na yon ang taglay ko kaysa sa ano pa mang ibang bagay. Siya nga po. Oh, grabe! Diyos, yang klamo po ako roon. Iyong ihimlay ako sa ilalim ng punong kahoy, kung saan ang balon ay malayang dumadaloy, kung saan liwanag yaring kordero, at ang kaluluwa ng ligtas ay di kailan lilipas. Iyo pong itulot na umangkla ko roon. Oh, ang ganda, ang ganda. Iyo pong itulot na makaupo ako roon sa ilalim ng di pumupusyaw na naglulunti ang mga punong kahoy kapag ang paglalakbay na ito sa lupa ay tapos na. Oh, huwag mong hangarin itong walang kabuluhang yaman ng sanlibutan, na anupat napakadali namang pumaparam. Asamin mong makuha ang makalangit na mga yaman na kailan may di sila paparam. Sa kamay ng Diyos na di nagbabago halina't manghawakan tayo. Sa kanyang kamay na di nagbabago halina't manghawakan tayo. Tunay, sa panahong paglalakbay natin sa wakas ay matatapos din. At kung sa Diyos kayong lahat ay nananatiling laging matapat, maliwanag at masinag ang ating tahanan sa kalwalhatian, na tiyak masisilayan ng ating mga kaluluwang may kagalakan. Isa sa mga gabing ito o isa sa mga umagang ito, o isa sa mga hapon na ito, ang kaluluwa mo'y huhugutin mula sa iyong katawan na parang binubunot ng ngipin. Lumalakad ka nga sa marurupok na hibla na maaring malagot na lang bigla anumang oras. Pero ano bang ikinababahala ko? Ano bang dapat niyong ikabahala? Haya't iangat niya ang tawa sa mga pakpak niya na walang hanggan. Kanyang sasaluhin siya kapag ang kaluluwa ay humiwalay na roon. May isa nga natatayo sa dulo ng daan. Napakaganda, napakaganda. Naakay sa kanya para makasampas at sasapuhin siya sa mga bisig niya na walang hanggan at dadalhin siya roon na makalpas sa libis ng anino ng kamatayan para iharap siya sa dakong ibayo na walang maisusumbat at walang kapintasan sa harap mismo ng Ama. Kaya bakit tayo mababahala? Bakit tayo mababahala sa anumang sabihin ng sanlibutan na kesyo ganito, ganoon o ano pa? Hanggat hawak-hawak ang kamay natin ng kamay ng Diyos na di nagbabago, anong ikababahala natin? Sigit ang mga tao ang lahat, mga lalaki at babae, mga bata, sigit lahat ng narito na di pa nakikilala ang Panginoong Jesucristo, ay sigit bigyan ako ng rason kung bakit di niyo siya paglilingkuran. Bigyan niyo ako ng rason kung bakit hahayaan niyo pang lumipas ang Paskong ito na di niyo tinatanggap ang Panginoong Jesucristo. Itigil niyo ang pag-iisip tungkol sa bagay na ganito o bagay na ganoon. Itigil niyo ang pag-iisip kung akin bang gagawin ito o gagawin yun. Tatanungin ko lamang kayo ng isang matatag na bagay. Sumasampalataya na ba kayo sa Panginoong Jesucristo? Kung tunay na nga kayong nananampalataya, patutunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng Biblia na may buhay na walang hanggan na kayo at di na mapapahamak ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hayan nga't sinalita ni Jesus Kristo ang mga salitang yun. Hayan nga't sinalita ni Pedro ang mga yun noong araw ng Pentecostes. Hayan nga't sinalita ni Jesus ang mga yun doon mismo sa San Juan 5. Hayan nga't sinalita nila sa buong kabuuan mismo ng Biblia. Binaluktot ito ng tao at hinaluan nila ito at pinagpipilitan na gawin yung ganito rito at gawin ito na magbuo ng mga organisasyon at lahat na. May ilan pa nga sa kanila nang sabi, basta't maniwala ka lamang na siyang Panginoong Jesucristo at umanib ka lang, iyon lang. Nakikita niyo ang pakananayan ng dyablo. May isang magsasabi, kapatid, kami nga'y biglang nagalak, nagsisigaw kami. Nakikita niyo ang pakana ng dyablo? May isang magsasabi, nakapagsalita kami ng iba't ibang wika, at kaya alam namin na nakamit na namin ito. Nakikita niyo na ang pakana ng dyablo? Ang mga bagay na yan ay ayos lang naman, pero di pa rin yan si Kristo. Siya nga, alam niyo yan. Kapag ang isang tao ay tunay na lubos na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, may buhay na walang hanggan ang tao na ito sa mismong minuto na manampalataya siya. Ganoon nga, sa mismong sandali na manampalataya ka, sasabihin kasi ng buhay mo na meron ka na talaga, ng buhay mo mismo, at lahat ng mga bagay na yun ay magaganap. Lahat nitong mga bagay na ito, tulad nitong pagsigaw at pagbubunyi, at pagsisalita ng iba't ibang wika, at pagpapagaling sa may sakit, at lahat ng mga kaloob na ito at lahat, di nga sila nariyan dahil sa ginawa mo ito.
lalakip ito sa inyo na may tunay na tanda ng Diyos. Kita nyo? Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Kapag naiisip ko ang sanlibutang ito na talagang pabagsak na, at sa pagtingin ko sa paligid, haya't nakikita ko ang sulat kamay sa pader sa bawat bansa. Nakikita ko ang mga bomba atomika na talagang nagbubunsod sa mga tao na manginig, na anupat ang mga makapangyarihang mga lider at iba't ibang bagay. Dapat nyo ang mabasa kung anong sinasabi rito ng Pentagon tungkol sa mga bagay na ito na nagaganap na. Dapat niyong makita kung saan na nga ba napapadpad ang bansang ito. Kapatid, hayaan niyong sabihin ko mismo sa inyo ang isang bagay. Nagpapakita lang tayo na animoy malaki tayo at mukhang malakas. Gayong sa mismong kaibuturan ng bansa na ito, sila hindi magkandamayaw sa takot. Alam niyo yan, mas mabuti pang ang aminin na ang katotohanan. At may rason naman talaga para kayo matakot. Haya't isang tao lang ang walang rason na kahit ano para matakot. Yan ang lalaki o babae na pinanganak sa Espiritu ng Diyos. Yang bomba atomika nga'y tiket ng mananampalataya patungong langit. Hallelujah! Siya nga po, walang magagawa sa inyo ang kamatayan kundi ang isang iglap na kamatayan na isang iglap sa kalwalhatian. Siya nga, itong balabal na laman ay aking ilalaglag at ako'y titindig at aabutin ng gantimpalang walang hanggan at magbubunyi sa ere sa aking pagdaan. Paalam, paalam, minamahal na oras ng pagdarasal. Paglisan! Ano bang ibig sabihin ng bomba atomika sa mga banal na ito na matatandaan at nag-uuban na ang buhok? Ang pagiging kabataang lalaki at kabataang babae muli. Anong ibig sabihin ng bomba atomika sa mga tahanan na ito? Haya't sila'y lumisan na lahat halos at sila na lang ang naiiwan dito. Ang buong pamilya nga'y magsasama-sama muli. Luwalhati ng Diyos, kapatid! Ano pang ibang bagay ang makakamit mo na ihigit pa rito? Samantalang may ganap na kasiguraduhan ka na sa iyong puso na nakalagak na roon sa ibayo sa Kalbaryo na wala nang iba pang bagay sa sanlibutan ang makagagambala sa iyo, na magbabago sa iyo, na magliliglig sa iyo. Na kay Kristo Jesus ka na, nakaangkla patungo sa kaharian ng Diyos hanggang sa araw ng iyong pagkatubos na maiharap na walang bahid sa harapan niya. Di nga ito dahil sa ginawa niyo. Kung magagawa ko lang na tumigil sa ganito at kung magagawa ko lang na tumigil sa ganon, di nga ito sa bagay na ginawa niyo. Ito'y nakasalig sa bagay na ginawa niya para sa inyo. Sinasampalatayanan niyo ba yan ng buong puso niyo, ng buong kaluluwa niyo, ng buong diwa niyo? Noong humayo noon si Pedro, o ang ibig kong sabihin, si Felipe, nung humayo siya noon para bautismuhan ng bating, sabi ng bating, "Heto ang tubigan. Anong makahadlang sa akin na ako'y mabautismuhan?" Si Pedro, si Felipe ang sabi niya, "Sandali lamang. Kaya't ikaw ba'y sumasampalataya na mismo ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong diwa mo? Sinasampalatayanan mo na ba ito?" Sabi ng bating, "Sinasampalatayanan ko ng buong puso ko, kaluluwa at diwa na si Jesus Kristo ang anak ng Diyos." Inihinto ang karwahe sa may tubigan. Pinautismuhan siya. Pagkatapos tinangay ng Espiritu Santo si Felipe na mawala sa harapan niya, na di na niya siya nakita pa, at dinala siya sa layong halos 200 milya at ipinwesto sa dako na yon at nagpasimula ng isang revival uli. Siya nga, ang ganda. Na ang Diyos na buhay noong panahon na yon noon ay ang siya ring Diyos sa panahon ngayon. Kapag naisip ko si Pablo na naroon noon sa isang barko isang gabi, wala nang kapag-asa na sila'y makaliligtas pa. Yung munting lumang barko'y pinasok na mismo ng tubig at kalunos-lunos na ang kalagayan ng barko. Wala nang pag-asa, bawat isa sumuko na. At si Pablo ay nakaupo noon sa may palko nung gabing yon, nananalangin marahil. Dumating sa kanya ang anghel ng Panginoon nang sabi, "Huwag kang matakot, Pablo. Huwag kang matakot dahil dadalhin pa kita sa harapan ni Cesar. Kinakailangan mo pang magpatotoo sa dako roon at ibibigay ko sa iyo ang bawat isa na lumalayag ngayon na kasama mo." Nakikinita ko nga si Pablo na napatakbo sa may barko at ikinaway-kaway ang munti niyang kamay at napapahiyaw. Hallelujah! Napahiyaw. Sandali lang mga kapatid, sandali lang. Sabi nila, nabaliw na yata ang isang ito at wala na siya sa tama niyang pag-iisip. Ayan nga. At lahat ng mga doktor ng dibinidad ay lumabas para makita kung ano bang nangyayari. Sabi, magpakatatag kayo. Sabi, kawawang lalaki, nabaliw na siya roon. Ayan nga, napahaba yata ang kanyang pag-aayuno kung ano-ano ang ginawa niya. At heto na nga siya ngayon na nababaliw na. Sabi, magpakatatag kayo dahil tumayo sa harap ko nung isang gabi ang anghel ng Diyos na ako'y lingkod na ang sabi, "Huwag kang matakot, Pablo, kaya't dadalhin ka pa sa harap ni Cesar at lahat mismo ng kasama mong naglalayag ay ibinigay sa iyo ng Diyos." Sabi, mangyaring ang barko ay mapipinsala malapit sa isang isla
Kaya't nakita ko ito sa isang pangitain. Ano ba't nananampalataya ako sa Diyos na yun ay mangyayari ng kung paano niya yun ipinakita sa akin. At nangyari nga, bawat salita ng eksakto. Siya nga. Ngayon, heto nga na gusto kong mapansin nyo ang isang mumunting bagay rito para makita nyo yung kabilang panig dito. Yung isang pagsilip dito. Tingnan nyo. Nung subukan ng mga tao roon na ibaba yung mga bangkang pansagip at ibaba yun sa lubid, sabi ni Pablo, ang tanging paraan lamang para maligtas kayo ay manatili sa barkong ito. Kinakailangan nyo ngang gawin ito ayon sa ganito ang sabi ng Panginoon. Nagbigay na mismo ang Panginoon ng pangitain, pero kinakailangan nga itong magawa mismo ayon sa kanyang paraan. At noong nagbigay ang Diyos ng isang huwaran ng Espiritu Santong Iglesia, kapatid, at kung paano dadalhin ang bagay na ito palabas ng kaguluhan, marahil kayo'y may 4 na bigating personalidad at mga pentagon at lahat na ng nais niyong magkaroon. Magagawa niyong mag-ordina ng mga iglesia at mga ministro at gumawa ng teolohiya at aralan sila. Hindi yan uubra. Maliban ng mga tao'y manumbalik muli sa walang hanggang daan ng Diyos at tanggapin mismo ang bautismo ng Espiritu Santo at humayo na nangangaral, nakalakip ang mga tanda't kababalaghan na lumalakip sa pagmiministeryo nila. Hindi nga yung gagana kung di yun sa ganong paraan. Ang Diyos ay may programa, kaya naman kinakailangan yung pumasok sa programa na yon. Oh Diyos! Iyo pong tulungan kami sa gabing ito. Si kapatid na Neville, iyo pong tulungan kami sa gabing ito na amin itong masampalatayanan. Yan po ang aming dasal, sapagkat walang kaligtasan sa iba pang pangalan, kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Yesus. Ngayon napapalapit na tayo sa araw ng Pasko, at eto nga ang mga palipaligid na napapalamutian ng mga Santa Claus sa halip na si Jesus. Hindi na nga nila yun binabaybay ng tama, XMAS, di na nga nila binabaybay yung Christ sa Christmas. Nagsasabit sila, yung mga tao di na nila naiisip yung kapanganakan o kung ano ba dapat ni Kristo na kung sa ano ba talaga dapat ito. Ang tanging bagay na naisip nila ay napalitan na ito ni Santa Claus. At sa halip na magbunyi sa ilalim ng Espiritu ng Diyos, lumalabas sila at nagpapakalasing at nagbubunyi. Kita nyo? Yun ang naging pagkakaiba. Kaya ano't anuman, kapatid na lalaki, kapatid na babae, di ko yan mapipigilan. Di nyo yan mapipigilan. Sinabi na mismo ng salita ng Diyos na ganyan ang mangyayari. Ang mga tao ay magiging maibigin sa kalayawan kaysa sa maibigin sa Diyos. Papaano nyo yan masusupil? Mayan nyo sila ng kabanalan. Bawat isa sa kanila ay nagpupunta ng simbahan. Siya nga po, mayan nyo ng kabanalan subalit tinatanggihan ng kapangyarihan nito na anupat layuan nyo ito. Ako'y nagagalak ngayong gabi, Kristiyanong kaibigan, na ako'y naritong kasama nyo ngayong gabi. Galak na galak ako na ako'y napagkalooban ng pribilehiyo na makapangusap sa inyo ng buong puso ko. At ang buong puso ko'y nakabalot sa palibot ng mensaheng ito. Naroon na yun mismo mula nung mismong araw na ibigay sa akin ng Diyos ang bautismo ng Espiritu Santo dito mismo sa Jeffersonville, Indiana, noong sampalatayanan ko mismo ang kanyang anak na si Jesus Cristo at tanggapin siya sa dako rito sa isang muntit lumang silungan bilang personal kong tagapagligtas. At bumaba ang Panginoon sa akin nung gabing yon at nagpaaninag ng liwanag sa silid na yon. At tiningnan ko ito na ako'y anupat natakot na di nga ako makagalaw. Lumuhod sa isang lumang sakong lalagyan doon sa dako ng Ohio Avenue at nakita ko ang liwanag na yon na nagporma itong krus at may kung anong bagay sa krus na nagsasalita sa akin. Mula nung gabing yon, ang aking pag-asa'y nakatayo na mismo sa wala ng iba pa kundi sa salita ng Diyos at kay Jesus Kristo at katwiran. Doon nga ako nanampalataya ng buong puso ko. Anuman ang dumaan, anuman ang dumating, anuman ang mangyari, nakangkla pa rin ang pag-asa ko roon. At nagagalak ako sa gabing ito na narito ako kasama ang mga kasamahang tulad nito na nananampalataya sa siyaring bagay na yon na tinanggap ang siyaring Panginoong Yesus Kristo. Sa mga taon, sa maraming panganib, pagpapagal at patibong sa daan, lahat ng mga yan ay akin na ngang naranasan. Ako nga'y pinatanda na nito, ako'y nalamatan, ako'y natalupan. Subalit biyaya ang siyang nagdala sa akin sa kaligtasan. Biyaya rin ang patuloy na magdadala sa akin sa walang hanggan. Sa pagdako natin doon ng 10,000 taon, pagsinag ay maliwanag na araw ang katulad. Panahon natin diigsi sa pagbubunyi ng kanyang papuri. Ano pa tayo laging parang nagpapasimula pa lamang. Noong makita ni Daniel ang pangitain tungkol doon at ang sabi niya, at gayon nga na sila na gumagawa ng kasamaan, ay gagawa ng kasamaan sa huling mga araw. Ngunit sila na kilala nila ang kanilang Diyos, ay gagawa ng kabayanihan sa huling mga araw. Tinutukoy ang panahon na ito. Alam niyo ba kung ano ang kabayanihan? Kabayanihan ng pananampalataya na magpapamalas ng mga tanda't kababalaghan. Subalit ang masasama ay patuloy na gagawa ng masama.
Sabi, tatakbo sila ng parot-parito at ang kaalaman ay lalago. Pero sabi, ang aklat ay iyong sarhan o Daniel, magpapahinga ka sa iyong panahon, subalit titindig ka sa huling araw, at sila na mga pantas ay magbabalik ng marami patungo kay Kristo. Sila ay magniningning na parang mga bituin sa langit ng kailan-kailan paman. 40 taon po akong pinagpira-piraso. 80 taon kayong pinagpira-piraso marahil. Marahil 30 taon lang ang abutin para papaging ibang tao ka mula sa kung ano ka dati, nang ganun na lamang kaiksing panahon. Pero nagawa niyo na bang tingnan ng tala sa umaga kapag ito'y sumisikat sa umaga? Nagawa niyo na bang bumangon ng maaga tingnan ito na naroon sa ibayo ng himpapawid kapag siya'y nagniningning at sumisigaw at nagbubunyi sa himpapawid? Ni kailanman ay di nabawasan ni isang tuldok ang kanyang kagandahan. Ito'y nananatili pa rin kung gaano itong kaliwanag at kaganda gaya nung araw na una niyang ilagay ito roon, na ilagay ito ng Diyos sa posisyon nito. Di nga ito nabawasan ng kanyang oras at ito'y nakalagay roon ng libong makalibong ilang libong mga taon at di nito nawaglit kailanman ng kanyang kagandahan. At sinasabi ng Biblia, sila na nangagbalik ng marami patungo sa katwiran ay sisinag ng masibayong pagsinag kaysa sa mga bituin ng kailan-kailan paman. Hallelujah! Kapatid, napakainam ngang bagay ang maging mga ngaral kung tutuos, hindi po ba? Siya nga't mainam nga. Mainam na bagay ang maging isang Kristiyano. Mahirap man ang mga panahon, di nga nangako ang Diyos ng mabulaklaking higa ng kalwanan, bagkus nangako siya ng biyaya na sapat sa bawat pagsubok na maaring tumama sa iyo. Ganun nga, oo, siya nga't sapat ang biyaya. Di nga ito na ang isang tao'y naroon sa bulaklak, mabulaklaking higa ng kalwanan, bagkus nangako siya ng biyaya na pagtagumpayan ng bawat tukso. Kapag bumibigat ang krus, nangako si Kristo na sasama sa inyo. Siya nga po, darating ang malwalhating araw, kapag natapos na ang lahat, kakatagpuin natin siya sa kapayapaan. Ipagkakaloob ng Diyos na bawat isa sa inyo ay tatanggap ng siyaring bagay. Kung may di mananampalataya rito sa gabing ito, kayo po'y manampalataya lamang sa Panginoong Yesus Kristo. At sa mismong minuto na kayo'y manampalataya, patotohanan nito mismo ng Diyos, tatatakan niya kayo patungo sa kanyang kaharian na magpakailanman. Kung may anumang bagay na kumakatok na sa inyong puso, at nararamdaman nyo ito, at tatanggihan nyo namang tanggapin ito, magiging miserable kayong lalaki at babae hanggang sasabihin nyo, siya nga po Panginoong Yesus. At nawa kayo sa parating na sanlinggong ito, sa panahon na ito ng Pasko, nang bawat isa'y masaya't nag-aawitan sa isa't isa. Nawa kayo sa inyong mga bisig, kagaya ni Simeon ng unang panahon, noong napakainam na panahon na iyon ng Kapaskuhan, noong lumakad siya roon sa templo at gamit ang malalakas niyang bisig, o kinargay niyang tagapagligtas sa kanyang mga bisig at niyakap siya ang sabi, Panginoon, iyo pong itulot na yumaw na ang iyong lingkod ng may kapayapaan, ayon sa iyong salita, sapagkat nakita na ng mga mata ko ang iyong kaligtasan. Nawa kayo na tinataglay ang mga bisig ng pananampalataya ay gayon din na sa Pasko na ito ay di si Santa Claus ang yakapin o anumang pagpapalitan ng regalo, bagkus magawa ninyong anyayahan at yakapin sa inyong puso ng may mga bisig ng pananampalataya ang siya ring Panginoong Yesus na kinarga noon ni Simeon ng maraming taon na nakalipas. At kanyang pagpapalain kayo at pagkakalooban kayo ng buhay na walang hanggan at di na kayo mapapahamak pa dahil nakamit nyo na ang buhay ng Diyos diyan sa inyo. Alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng salitang di naman sa gusto nating magpakalalim sa mga bagay na Griego? Kung tutuusin ay yung ganitong mga pagsasalita ay para lang sa mga taong nagsasalita ng mga bagay na Griego. Di tayo nangungusap dito tungkol sa bagay na Griego. Nangungusap tayo tungkol kay Jesus Kristo sa tabernakulong ito. Di po tayo tumatayo rito na gumagamit ng iyang grandeng mga pananalita. Pumaparito tayo na walang anumang nalalaman kundi ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Pero ang mismong salita sa salitang Griego ay ang ibig sabihin nun ay buhay na walang hanggan. Ang sharing salitang Griego dito sa pagsasalin, narito sa akin ang Hebreo at ang Griego, itong dalawa, at pinag-aralan ko ito. Di po ako eskolar sa bagay na ito. May alam lang po akong konting salita na ilang bagay na nakakatulong sa akin. Kapag may makikipagtalo, alam ko kung paano sila awatin doon. Hayan nga't kapag dumadako sa bagay na gaya nito, na kapag ang sharing salitang Griego na nangangahulugan ng buhay ng Diyos ay pinakakahulugan ang sharing buhay na kanyang ipinagkaloob sa inyo. At itong dalawang salitang Griego, ang salitang buhay ng Diyos o buhay na walang hanggan, ang pagkakabigkas nito ay Zoe, Z-O-E, Zoe, buhay. At lahat ng lalapit sa akin ay bibigyan ko ng Zoe, sarili kong buhay. Bibigyan ng sarili kong buhay at di kailanman sila mapapahamak at ibabangon ko sila sa huling araw. Sa madaling salita, bawat isa na lalapit sa akin, siya'y ibibigkis ko sa akin.
Amen. At siya'y magiging bahagi ko. At di na siya mamamatay pa kung papaanong di ako namamatay, dahil ako immortal at di namamatay, at ang kanyang kaluluwa ay siya ring immortal at di namamatay, at ibabangon ko siyang muli sa huling araw. Grabe. Kaya naman, ibinubunso tayo niyan na kapag ang mga dati ng pagsubok ay pahirap ng pahirap, sabihin, sa akin ay nananahan ang Espiritu ng Diyos, walang bagay na mabuti sa loob nito, pero siya lamang ang nasa dakong yun. Di ko pagmimay-ari ang aking sarili, ako'y kanya. Di ko asam ang mga bagay ng sanlibutan. Ang aking asam ay siya, dahil ang aking mga pag-asa ay nakatayo sa kanya. Darating ang araw na makikita ko siya, at yun ang tanging bagay na asam-asam ko. Ang dahilan kung bakit ako nabubuhay ay ang makaakay ng mga tao patungo sa kanya. At sinasabi ko mismo sa inyo na yung mga lumang tanikal ay magsisilaglagan at mag-umpisa ka ng lumakad ng panibago muli. Pagpalain kayo ng Diyos. Umaasa ako na sumasampalataya na kayo ng buong puso inyo. Dumako na tayo sa panalangin. Makalangit na Ama, pinasasalamatan ka namin sa gabing ito para sa dugo ng iyong matuwid na anak, ang Panginoong Yesus. Ika'y pinasasalamatan ko sa gabing ito para sa Espiritu Santo at para sa pagbisita niya rito sa loob ng gusaling ito, nanupat narito sa dakong ito ngayon. Ang mismong Espiritu, ayon sa salita ng Diyos na di nagkakamali at di nabibigo, ang siyang Espiritu na nagbangon kay Jesus mula sa libingan, ay narito mismo sa kalagitnaan namin ngayon. Diyos, ang mga anak na narito, na di ka nakikilala, naway tanggapin na nila ito ngayong gabi at magsisampalataya na sa Panginoong Yesus Kristo at magkamit ng buhay na walang hanggan. Iyo pong ipagkaloob ito, naway manampalataya sila tungo sa walang hanggang buhay sa mismong oras na ito. Iyo pong pagalingin ang mga may sakit at nagdadalamhati. Iyo pong alalahanin ang mga nangungulilang mga tahanan, Panginoon. O Diyos, at ang maparoon po sa palibot ng mga kabaong na yon, at marahil mga lalaki at babae na di paligtas. Ano bang masasabi pa ng tao? At nalalaman naman na ang Ebanghelyo ay pinangaral na mismo sa harapan nila ng ilang daan at daan-daang beses na. O Ama, dalangin ko na ang mga lalaki at babae na narito ay magkaroon ng pagkakita sa gabing ito at mapagtanto na bawat isa sa amin dito ay mortal at di namin alam kung anong oras kami tatawagin para papanagutin na sa paghatol at magbigay ng ulat sa ginawa naming tugon kay Jesus Kristo. At pagkatapos ang kaso isasara na ang aklat, masasara na yun doon at wala nang bagay pa ang maaring magawa. Hinatulan namin ang aming mga sarili dahil sa aming hatol sa Kanya. Ama, iyo pong saliksikin ang aking puso sa gabing ito, Panginoon. Iyong saliksikin ako, sabi ni David, at subukin ako. Di lang po si David, bagkus ako rin po'y magsasabi ng ganoon din. Kung may anumang bagay na masamang lakad sa akin, Panginoon, iyo pong iwaksi ito. Diyos, huwag mo pong itulot na maglumagi pa ito sa akin, Panginoon. Di ko ito nais, Ama. Iyo pong iwaksi ito. Di lang po para sa akin, bagkus maging para sa lahat ng mga narito ngayong gabi na nakapakinig sa akin ng mga aral, Ama. Dalangin ko na kung may anumang kasamaan, anumang kasalanan sa mga taong narito, mangyari pong iyong iwaglit ang lahat ng ito mula sa kanila, Panginoon. Huwag mo pong itulot na maglumagi pa ang mga ito sa iyong mga anak. Diyos, iyo pong ilayo ang mga ito, iyong pagkalooban sila ng biyaya na magtagumpay sa bawat pagsubok. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Naway ang binhi ng Diyos na inilabas na mula sa basket ngayon ay magugat na sa loob ng puso ng mga tao at lumago patungo sa walang hanggang buhay. Inihiling namin ang mga pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Oh, I want to see Him. I want to look up on His face. There to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let Me lift my voice. When tears all pass, home at last, ever to rejoice. As I travel through this land, singing as I go, pointing souls to Calvary, up to Thy free soul. Oh, many arrows prick my soul from without within, but my Lord leads me on to Him I must flee. Oh, I want to see Him, look upon His face. I was there to sing forever of His saving grace. Oh, the streets of
Oh, gustong-gusto ko talagang umawit isa sa mga araw na ito. Naniniwala akong paihintulutan ako ng Panginoon na umawit isa sa mga araw na ito. Oh, kapag tumawid na ako sa may ilog, siya nga, kapag tumawid na ako sa kabilang ibayo, marahil di ko magawa sa panig na ito. Di po ako marunong umawit, pero alam niyo ba kung anong aawitin ko roon? There's nothing between my soul and the Savior. Not of this world elusive dream. I have renounced all sinful pleasure. Jesus is mine. There's nothing between. Oh, grabe! Between my soul and the Savior. Not of this world elusive dream. I have renounced all sinful pleasure. Jesus is mine. Ilan po ang nagnanais na awitin yan sa gabing ito bilang patotoo habang itinataas nila ang kanilang kamay? Nothing between my soul and the Savior. Not of this world elusive dream. I have renounced all sinful pleasure. Jesus is mine. There's nothing between. Hindi ba't ibinubunsod niyan na umina mga pakiramdam nyo? Ang dumirinig ng aking salita at nananampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Di na madadako pa sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Heto tayo ngayong gabi na nakataas ang ating mga kamay umaawit, akin nang tinatalikuran ng lahat ng makasalanang kalayawan. Ang sa akin si Jesus na, wala nang nasa gitna pa. Trabaho ko man, mga kaibigan ko man, mga mahal ko man sa buhay, mga kamag-anak ko, may bahay ko, mga anak ko, ano man na narito sa lupa, kahit na ano pa man ang mga ito, wala nang ang nasa gitna pa ng kaluluwa ko at ng tagapagligtas. Ang sa akin si Jesus na, wala nang nasa gitna pa. Lahat ng iba pang bagay ay pangalawahin. Di po ba't kamangha-mangha yun? Isa sa mga umagang ito, darating na may maririnig ka na umaawit, biyayang kamangha-mangha kay sarap sa tenga. Kapag tapos ka ng tumawid sa ibayo ng ilog, alam nyo, sa pagsapit mo roon at nanumbalik na muli sa pagiging kabataang lalaki at babae, nakakasalamuha ang lahat ng mga batang-bata mong mga kaanak sa dako roon, alam nyo, at ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong tatay at nanay, na ikay nakikipagkamay sa kanila, sinasabi, "Oh, nanay, napakainam na makita kang muli. Bueno, tingnan mo, hayon si kapatid na John na parating, hayon si kapatid na John na lumalapit. Bueno, tingnan mo rito, hindi bagat nagtatamasa tayo rito ng maluwalhating panahon? At doon sa ibayo ng bulubundukin, doon sa ibayo sa isang dako, maririnig mo ngang may umaawit, biyayang kamangha-mangha kay sarap sa tenga, na nagligtas sa isang katulad kong aba. Tatakbo ka patungo doon sa ibabaw ng burol at tatanaw. Makikita mo ang munting dampa sa dakong yon sa isang gilid. Si kapatid na Branham ay nakatayo sa dakong yon na umaawit, biyayang kamangha-mangha. Sasabihin mo, "Bueno, luwalhati ng Diyos, siya'y nakauwi na. Ayan nga siya umaawit, biyayang kamangha-mangha." Oh, grabe! Sa pamamagitan nga ng biyaya, bago pa talaga mabuo ang mundo, nagsalita na ang Diyos sa kanyang mga nilalang na anghel. Ang sabi, magkakaroon ako ng isa na nagngangalang William Branham na mga ngaral ng Ebanghelyo.
Ngayon ano? Hindi po ba't magiging kahanga-hanga yun? Gusto ko pong awitin yung Mayfather. My Father is rich with houses and land. He holds up the wealth of the world in His hand. Of riches and diamonds, of silver and gold. His coffers are full. He has riches untold. I'm the child of the King, a child of the King. With Jesus, my Savior, Makalangit naming Ama, habang ang mga puso namin naantig sa mga lumang himno na ito na isinulat ng Espiritu Santo, maraming taon na ang nakalipas. Noong ang mga kapatid na ito na yumaon ay nahagip nila ang pangitain, sila'y iniibig namin dahil nagbigay sila sa amin ng matibay na pundasyon para suungin ang mga panahon na ito na mahirap. Diyos, iyong ipagkaloob sa gabing ito na lahat ng kasalanan ay maiwaglit na mula sa amin ngayon.
Sa amin pong pagsapit sa panahon ng Kapaskuhan, iyong alisin ang pagkakasala, alisin ang mga karamdaman, Panginoon. Diyos, iyong pagpalain ng mga nangangailangan sa gabing ito sa lahat ng dako, sapagkat tinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Sa mga tao rito ngayon na nagnanais na makaparito sa may altar para mapahiran at maipanalangin, maaari na po kayong lumapit habang inihiging natin ang awiting Child of the King muli. Kita nyo? Kung nakatayo kayo sa gilid dito,